Hindi po nakatulong yan at maraming na-offend doon sa mga pagtatanong na personal. Alam nyo, pinapakinggan ko yung interview ni Congressman Castro. Hindi pinagdidebatihan yung mga substantive and yung mga relevant issues doon sa pagtatanong kay Dayan. Ang pinag-uusapan dito yung pagbabastos. Kasi yun yung naging focus lang naman nung mga reklamo nung mga nakapanood. So, yun ang kailangan nilang akuin na talagang pinahiya nila at binastos nila si Senator De Lima. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit? Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot at nag-aalala rin para sa aking pamilya. Ipinagtanggol ni Vice President Leni Robredo ang kapartido niyang si Senadora Laila De Lima, kaugnay ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nakakalungkot na kailangang maging personalan ang laban. Pwede naman daw na manatili ang respeto sa bawat isa kahit hindi nagkakasundo sa mga issue. Kailangan pakinggan natin yung bawat isa. Kailangan kahit iba sa paniniwala natin, magrespetuhan. Kasi ito naman lahat, kaya tayo andito to bring out the best in people, di ba? Pag binababa natin yung discourse sa personalan, baka yung nabibring out natin yung worst in people. Sabi naman ng Liberal Party, ginagawa lang ni De Lima ang kanyang trabaho. Nananawagan din ng LP kay Senate President Coco Pimentel na ipaglaban ang kalayaan ng Senado at ng mga membro nito para magawa ang kanilang tungkulin. Si Secretary Marco ay may kakayahan, may karanasan at merong katapatan sa kanyang trabaho, sa kanyang mga naging tungkulin. Siya po ay malinis, siya po ay magaling, siya po ay matalino. Ang makikita ko natin na ang nasa isip lang niya, ang nasa puso lang niya ay ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Wala siyang masyadong drama, puro lang po siya trabaho. Yan po ang kailangan natin sa isang Pangulo. Si Leni Robredo naman po, bilang po isang Bicolana rin, ay pinagmamalaki po namin na meron isang Leni Robredo na simbolo ng daang matuwid, mukha ng daang matuwid. Ang kanyang sinseridad, ang kanyang kakayahan ay wala ring duda. Makakaasa po tayo na ang tambalan ni Mar and Leni ay tunay pwedeng pagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipinas. Rojas Robredo para sa disenteng Pilipinas. Hi Maharlikans, kumusta po kayo? Very quick lang po ito. Live tayo ng bonggang-bongga. Mag-re-react lang ako dito sa katangahan ng Peking Vice President. So, panoorin po natin muna ang kanyang interview sa Rappler kay Maria Ressa. Sandali lang po, i-play ko lang. Senator Marcos and his challenge to your win. How did you react to it? Where do you see it going now? I never really gave it much. I never gave it much attention in the sense that I've been used to election protests. My husband went through 6 elections, and each and every time he won, there will always be a protest. When I won in 2013, I had Ikakat ko po muna siya, no? Unang-una po, ang kanyang mga sagot ay pasikot-sikot. At saka, babatiin ko lang or pupurihin ko lang ang kanyang makeup na sobrang kapal. At natakpan po lahat ng wrinkles niya, ha? Ang ganda ng makeup niya in fairness. So, ito po, ipi-play na natin siya. I won by a landslide of votes. I also had an election protest. I was telling myself this is no different. But you know, what's different is he's a Marcos. Right. And he's been using media, he's been using his money. Okay.
Sa sinabi po niya, he's using media, he's using his money. Unang-una po, itong Lugaw Queen na to at Kultong Dilaw, sila po ang gumagamit ng pera na nakaw sa bayan at galing di umano sa Lugaw para sirain or mandaya sa ating mga botante. So i-play po natin ulit. To spin a different tale, and that's what's make it different, in the sense that you can't also just sit back and allow him to twist facts. Okay, twist facts. Ito po ay tangang abogada. Anong facts ang tinwist ni Bongbong Marcos? So, tanga po talaga ito. Teka, play natin ulit. Been doing in a long time. I think Senator Marcos knows that he lost the elections. Okay. Sabi niya, alam daw ni Senator Marcos na natalo sa election. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Kayo nga itong nandaya, okay? Nung pinalitan yung SIM doon or SD card. So, play po natin. If you go through the grounds he's been racing from day one that he learned he was losing, it's a different ground almost every day. And now he's alleging a fourth server. At first, he's alleging I was shaving votes from... Okay, speaking of alleging, naka-arte-arte ng pesting ito. Ang sinabi po niyang alleging, okay, parang ang inaano niya dito na si Bongbong Marcos ay pinagbibintangan na itong si Marlon Garcia na inamin na talagang may pinalitan na yung pang fourth server nga. But anyways, abogadang tanga, i-check mo sa Philippine Star, July 23 issue, na inamin mismo at ibinalita na sa lahat ng dyaryo na inamin mismo nitong gunggong na Marlon Garcia na pinalitan niya. Anong pinagsasabi mong alleging? Gaga ka talaga. Senator Escudero, and it was proven that I wasn't. Next, he was saying that his certificates of canvass did not jive with the certificates of canvass with COMELEC, and during the canvassing, it turned out that there was no discrepancy at all. And now I think this is the fourth or the fifth ground already. But you know, of course, I'm also scared. Okay. Dapat lang na matakot ka dahil lalabas ang katotohanan dahil alam mo mismo sa sarili mo na nandaya ka. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mong babae ka. Wala ka niyatang kaluluwa eh. Alam mo yun, nilamon ka na ng Kultong Dilaw. Sobrang kapal, nakakagigil ang kasinungalingan mo, nakakahiya kang babae ka. And that, you know, because of social media, he's invested so much in social media. Okay, speaking of invested so much, si Bongbong Marcos, hoy, hinahamon kita. Ako, madalas kitang tinitira o minumura sa katangahan mo. Okay, nising kong duling, wala kaming natatanggap kay Bongbong Marcos. Okay, kahit pa-imbestigahan mo ang bank account ko, I hope may makita ka. Diba? Sinungaling ka, hindi kami mga lumalaban para sa katotohanan. Nising kong duling, hindi nga kami kinakausap ni Bongbong Marcos. And I wish makausap namin siya. But we're doing this because we know na ikaw ay at ang mga kampon mo ay mga sinungaling, mga mandaraya, at kayo ang nagtitwist ng katotohanan. So wag kang magbintang na si Bongbong Marcos ay gumagastos sa social media. Kaming mga vlogger ay mga sumusuporta sa katotohanan. Again, nising kong duling wala kaming natatanggap. Gaga ka. How many people will he convince? And it's different. It's difficult for us because we don't have that much resource to, you know, to. Really? Wala kang resources? Ang kapal ng mukha mo ay 406 million ang ginastos mo sa kampanya mo. Napakanuknukan mo ng sinungaling. Tignan mo diyan sa mga videos ko, yung interview mo kay Ces Drilon. Ha? Na sinabi mo yung mga lugaw-lugaw na pinagbentahan, umabot ng 406 million. Tapos wala kang resources. Grabe, mukhang sinanla niya na yung kaluluwa niya kay Satanas. To say otherwise. So my hope is that the courts will not give, will decide accordingly and with swiftness.
because the longer that the case drags, the more it's difficult for all of us to move on. Fantastic. Tanga, bakit kami magmo-move on sa pandaraya mo? Hindi ka namin titigilan. Okay? Yun lang ang gusto namin iparating sa'yo. Kami mga supporters ng bayan, na not only for Bongbong Marcos, but for the truth. Hindi ka namin titigilan sa kasinungalingan mo, sa kaartehan mo, na akala mo uli kariregla mo lang na 15 anyos ka kung umarte-arte ka. Last question. Ayan, actually hindi ko na po tatapusin ang drama nitong dalawang ito. For sure na pag-usapan na nila kung ano yung mga dapat ipakyut nila sa atin na mga nanonood. Ganon pa man, kaloka. Anyways, thank you po sa panonood ninyo. Hindi mo na ako magpapakita kasi naka-sando lang ako ngayon. Naka-ready na ako. Actually, hindi ako matutulog. Bisibisihan ako ngayon. Pero hindi ko kayo mahindihan. Ang dami pong nag-message dito sa akin sa video na to. Sabi ko, bukas na lang yan dahil ang dami kong tinatapos sa aking mga buhay-buhay. But ganun pa man, thank you so much po sa mga nanonood dyan. And wag po tayong tumigil, sa totoo lang po. Nakaka-high blood itong walang hiyang ito. Sige, tingnan mo, puro Angry Birds. Ang kapal ng mukha nito. Actually, hindi na po talaga ako makapag-antay na mabilanggo itong babaeng ito. Grabe ang kasinungalingan. Kung pwede ko nga lang pong hamunin ng boxing to para matumba na, boboxingin ko na to ng pink gloves ko na permado ni Manny Pacquiao. But anyways, mabuhay po kayong lahat and tuloy po ang laban natin at sana lumabas na talaga yung katotohanan. So, yun lang po. Mabuhay kayong lahat and see you again next time. Bye!